kayong lahat, mga kapatid kay Kristo, naway Amen, nagagalak amen. sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Hindi po aksidente ang akong speaker sa araw na ito at hindi ko rin po inisip na ako ang speaker. Ngunit sa pamamagitan po ng Panginoon, nandito po ako, bagamat mamaya po tuwing nagmamadali ng konti dahil sa araw na ito ay meron akong appointment sa ibang prayer meeting. Pero dahil ito'y salita ng Diyos na tungkulin natin ipahayag ang mabuting balita, sabi nga po ng Mateo, no? Go therefore and preach the gospel of the Lord. Amen. At ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa sinabi ng ating Panginoon, yung ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Ang pag-aaralan po natin sa tulong po ng Diyos ay ang Biblia at ang Espiritu Santo. Dahil po sa linggong ito, ang pag-akyat ng ating Panginoong sa langit at sa December 24 ay tinatawag naman po nating Pentecost, ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Dahil sa mabilis na pagunlad ngayon ng tinatawag na Catholic Charismatic Renewal, ito'y laganap na sa buong mundo at dahil din sa mga taong ng mga iwalay nating kapatid, kailangan nating ipaliwanag ang tungkol sa ikatlong persona sa Santissima Trinidad, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Alam naman natin lahat tayo sa renewal, ang Espiritu Santo ang ating patron sa ating buhay. Dahil sa Catholic Charismatic Renewal, meron tayong tinatawag na CLSS or Catholic Life in the Spirit Seminar. At dito nagaganap ang pambihirang himala ng Diyos, yung tinatawag na Baptism of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ang pinakabuhay sa charismatic renewal, mga kapatid. At sapagkat ang mga ibang pananampalataya ay meron ding tinatawag na Pentecostal movement. Dapat nating tignan kung ano ang tunay na aral ng Iglesia Katolika tungkol sa Espiritu Santo. Dalawang bagay ang ating bibigyan pansin, ang aral ng Iglesia Katolika tungkol sa Espiritu Santo na maaango natin sa banal na kasulatan, ang pangalawa at ang tumpak na sagot sa mga katanungan ng hiwalay nating mga kapatid tungkol sa Espiritu Santo. Ano ang aral ng Iglesia Katolika tungkol sa Espiritu Santo? Ang pagkadiyos ng Espiritu Santo. Tayo naniniwala siya po ay kasama sa Santissima Trinidad, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Kung ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Ang pangunahing aral ng Iglesia Katolika tungkol sa Espiritu Santo ang siyang tunay na Diyos. Tulad ng ang Ama at ang Anak ay tunay na Diyos. Sa Lumang Tipan, mga kapatid, may mahigit na 94 na beses na binanggit ang tungkol sa Espiritu Santo. Subalit hindi na ipinahayag sa kanila ang Espiritong ito ay isa ring persona katulad ng Ama at ng Anak. Sa katunayan, hindi naging maliwanag sa Lumang Tipan, mga kapatid, ang misteryo ng Santissima Trinidad. May mga paiwatig ngunit walang maliwanag na pahayag tungkol dito. Sa Bagong Tipan naman, maliwanag na ipinahayag ang tungkol sa misteryong ito. Ang mga sumusunod na talata sa Lumang Tipan ay nagpapahiwatig sa ating
tungkol sa Espiritu ng Diyos. Sa Bilang o Number chapter 11 verse 25, ang sabi, at sinabi ni Yahweh ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga ni Moises ang 70 matatanda at binagihan niya ng Espiritu ng tulad ng ibinigay kay Moises. Sa unang Samuel chapter 10 verse 6 to 7, tiniyak ni Samuel kay Saul na sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Sa oras na iyon, sasayo ang Espiritu ni Yahweh at ikaw ay sasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Kapag naganap na ang palatandang ito, gawin mo ang inaakala mong mabuti at sasamahan ka ng Diyos. Sa 2 Samuel chapter 23 verse 2, sinabi ni David, nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang sa kanya'y nasa aking mga labi. Sa Isaiah chapter 61 verse 1, pinuspos ako ni Yahweh, ang salita niya pinuspos ako ni Yahweh ang kanyang Espiritu. Inirang niya ako upang ang magandang balita dalhin sa mahihirap. Sa Isaiah chapter 61 verse 1, pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang Espiritu. Inirang niya ako upang ang magandang balita dahil sa may hirap. Sa Isaiah 61 verse 1 po yun. Sa Karunungan chapter 9 verse 17, walang makaalam ng iyong kalooban maliban bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng Espiritong Banal mula sa kaitaasan. Mga kapatid, sa Bagong Tipan, maliwanag ng Espiritu Santo ay isang persona. Maliban, sabi po rito, kasama ng Ama at ng Anak at tinatawag nating Santissima Trinidad. Sa John chapter 14 verse 16 to 17, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan, sapagkat hindi niya nakikita ni nakikilala ng salibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ang salitang patnubay ay nangangalugan na ang Espiritu Santo ay isang persona. Sa John chapter 16 verse 13 to 14, ang wika, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmula ang ipinapahayag niya sa inyo. Ang salitang niya ay nagpapahiwatig na naman na ang Espiritu Santo ay isang persona na magtuturo, magpapaliwanag, maging saksi sa katotohanan. Sa John 15 verse 26, ang sabi niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Sa Gawa chapter 5 verse 3 to 4, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Hindi ka ba taong nagsinungaling sa Diyos ka nagsinungaling? Maliwanag kapatid na dito ang Espiritu Santo
ay ipinahahayag na Diyos na pinagsisinungalingan ni Ananias. Sa makatuwid sa Bagong Tipan, nung umakyat ang Panginoon, ipinangako sa atin ang ikatlong persona, ang banal na Espiritu. Siya ang magbibigay sa atin ng katotohanan. Ipaapaalala niya lahat sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tayong nasa renewal, mga kapatid, instead na madulas ka, magmura ka, masasabi mo na lang, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thanks God, no? Ang Espiritu Santo sa buhay ng ating simbahan o iglesia at bilang Espiritu ng katotohanan. Sa unang gampanin ng Espiritu Santo sa iglesyang itinatag ng Jesucristo ay walang iba kundi itaguyod ang tunay na mga aral tungkol sa kaligtasan ng tao. Ito ay maliwanag sa mga salitang binigkas ni Jesus bago siya maghirap at mamatay. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. John 16 verse 13. Ang gampanin ng Espiritu Santo ay maingatan ang kadalisaan ng mga aral ng kaligtasan. Pangalawa, bilang Espiritu ng kabanalan. Una po, bilang Espiritu ng katotohanan. Pangalawa, bilang Espiritu ng kabanalan. Ang ikalawang gampanin ng Espiritu Santo sa iglesia ay pabanalin ang simbahan at ang mga kaanib nito, lalo igit sa pamamagitan ng mga sakramento ng simbahan tungo sa kaligtasan ng lahat. At huwag ninyong dulutan ng sabi po ng pigati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng iyong katubusan pagdating ng takdang araw. Yan po ay mababasa sa Efeso chapter 4 verse 30. Ang pangatlo po, ginagampanin ng Espiritu bilang prinsipyo ng kaisaan sa simbahan. Isa pang gampanin ng Espiritu Santo sa iglesia ay itaguyod ang kaisaan nito. Batay na rin sa panalangin ni Jesus sa huling apunan sa John 17 verse 11. Ama, magkaisa nawa sila tulad ni ikaw at ako ay iisa. Kinikilala na ang Espiritu Santo ay ang pinakakaluluwa ng ating iglesyang itinatag ng ating Panginoon. Sinabi nga ni San Agustin, kung ano ang kaluluwa sa ating katawan, gayon ang Espiritu Santo sa Santa Iglesia. Ang Espiritu Santo sa buhay ng Kristiyano, sa atin, sa bawat isa, mga kapatid, ay nananahan sa Kristiyano tulad ng isang templo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templong iyon sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Nasa 1 Corinthians chapter 6, chapter 3 verse 16 to 17. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo upang maiwasan ang masama, mga gawa ng laman, at mamuhay sa Espiritu ng Diyos, sapagkat mamamatay kayo kung mabubuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng
pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Nasa Roma chapter 8 verse 13 to 15. Ikaw ba ay anak ng Diyos? Ikaw ba ay may espiritu ng Diyos? Amen po ba? Ang may espiritu ng Diyos ay may pag-ibig sa puso, may kababaan sa puso, at may kagalakan sa puso. Maging sa lumang tipan, ipinahayag na ni Propeta Isaias na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong kanyang espiritu na magpapabanal sa kanila. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan ng karunungan at takot sa Panginoon. Yan ay mababasa sa Isaiah chapter 11 verse 2. Sa unang Korinto chapter 12 verse 3, ipinahayag sa atin ni San Pablo na hindi natin masasabi Panginoon si Jesus kung hindi tayo pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Sa makatuwid sa daan ng kabanalan, lubang kailangan ng isang Kristiyano ang mabubuhay ng Espiritu Santo na siya ring nagbibigay sa atin ng iba't ibang kaloob. Sa unang Korinto chapter 12 verse 4 to 11. Kaya tayo ay tayong mga nasa renewal o mga charismatic, no? Naintindihan natin ito sapagkat una, nag-take tayo ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Napakahalaga sa buhay Kristiyano. Isang malaking tulong sa atin na tayo lumakad sa kabanalan, lumakad sa kalooban ni Kristo, sapagkat ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng aral ng katotohanan. At tayo ay lumalakad sa katotohanan sapagkat tayo ay templo ng banal na Espiritu Santo. Kaya po sa Mayo 24, kung hindi po ako nagkakamali, kung Sunday po yun, ay tinatawag nating Pentecost Day. Ang pagpupuspos, ang pagbababa ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga ng Espiritu sa atin. Natanggapin natin siya. Siya ang tatak ng kaligtasan. Sapagkat kung wala ang Espiritu sa atin, ay hindi tayo mabibilang doon sa pag-aarian ng Diyos. Kaya kayong mga miyembro ng samahang ito, mapalad kayo dahil tayo ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon at ang kanyang salita ay magkabilay talim at ang kanyang salita ay espiritu. Sabi nga po ng aklat ni San Juan, pabanalin mo sila, O Diyos, ng iyong salita sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Alam po ninyo kung tayo po ay nakikinig at palaging nagbabasa ng Biblia, may pangako ang Diyos sa Joshua chapter 1 verse 9 sa mga anak ng Diyos na dili-dili natin day and night ang kanyang mga salita. Saan man tayo mapunta, tayo ay magtatagumpay at bibigyan tayo ng lakas ng Espiritu ng Diyos. At ang pangako ng Diyos sa John 15 verse 7, kung mananatili ang Diyos sa ating puso at ang kanyang salita sa atin, anuman daw ang ating kailingan sa kanyang pangalan, humingi tayo, no? Sa pangalan ni Jesus, sa kanyang Ama, ay kanyang ibibigay. Kaya po, dapat ang unang ugaliin ng
pinupuspos ng banal na Espiritu ay makinig ng salita ng Diyos. Hindi lang makinig, kundi may kanya-kanya po tayong sipi ng Bible sa bahay. Para basahin natin yung mga gospel for today, yung mga first reading kanina, para mailagay sa ating mga puso. At yan ay sasamaan ng Espiritu Santo. Ano man daw ang hilingin natin sa pangalan ng Ama, sa pangalan ni Jesus, ay kanyang ibibigay. Ano man ang problema mo, ano man ang sakit mo, ako nagkasakit ako, tinesa ko ni Lord nung nakarang taon na mild stroke ako. Hindi ako maintindihan magsalita, nasa ospital ako. Pero nanalig ako sa magagawa ng Diyos. Huwag mong sasabihin na meron akong problema, kundi sabihin natin, mas malaki ang Diyos ko kaysa sa problema ko, sa sakit ko, sa aking pasanin. Sabi nga ni San Pablo, pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng gabay. Sino yung gabay? Ang banal na Espiritu Santo. Isang persona na kumikilos sa buhay ng mananampalataya. Nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng pananampalataya, ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng kapangyarihan. Kaya sa sandaling ito, mga kapanalig, mga kapatid sa ating Panginoon, magpatuloy tayo sa ating mga gawain sa ating Panginoon. Patuloy tayong manalangin na nasa patnubay ng banal na Espiritu Santo. At ang Diyos na ito, siyang magbibigay sa atin ng gantimpala. Ano mang kalaki ang iyong problema, ano man kabigat ang iyong pasanin, nandyan ang Diyos, nandyan si Kristo, nandyan ang banal na Espiritu. Siya ang gagabay at tutulong sa atin. At ang Holy Spirit nito ang siyang magpaalala, no, sa lahat ng tinuro ng ating Panginoon sa ating kapanahunan. Ngayon, laganap ang mga crisis sa buong mundo. Sa ating bansa lamang sa Pilipinas, ang daming problema. Problema sa gobyerno, problema sa ekonomiya, problema ng bawat isa, napakagulo daw ng mundo. Ngunit kung tayo ay nag-iisa tayong nananalig sa Diyos at tayo ay manalangin sama-sama, dudulog tayo, magkakaroon ng prayer meeting, tatawagan ng Diyos ang Espiritu na isinugo niya, makakasama natin sa uling araw, didinggin tayo ng Diyos. Kaya ilagak natin sa ating Panginoong Hesus ang ating pananampalataya. Kaya Lord, increase our faith. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo. At dalangin ko lahat ng mga miyembro ng komunidad na ito, Diyos, silang lahat nakikinig, pagpalain po ninyo, i-bless po ninyo, pagalingin po ninyo kung may karamdaman, maging magaan ang kanilang pakiramdam sa oras na ito, sa tulong ng banal na Espiritu Santo, lahat ng mga pananampalataya namin, pasisiglayin po ninyo, palalakasin ninyo, o Diyos, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema. Masasabi ko talaga, God is good all the time dahil pinagaling ako ni Kristo sa aking karamdaman. Akala nila wala nang mangyayari. Pero nanalig ako sa Espiritu Santo nang siyang nagbibigay buhay. Templo tayo ng Espiritu Santo. At hindi kayang pabayaan ng Diyos ang lahat ng nananalig at
mananampalataya sa Kanya. Kaya kung pinakinggan mo yung unang pagbasa, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Anong sabi po niya? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw at ang buong sambayanan mo ay maliligtas. Kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng Espiritu Santo sa buhay natin, sa komunidad natin, sa ating pagsasama-sama, sa ating simbahan, at sa lahat po. At nawa po ay pagpalain kayo ng Diyos sa oras na ito, naway nabusog po kayo sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat siya pong nagsabi, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa sandaling ito, naway maramdaman ninyo ang kalinga, ang yakap ng ating Diyos na buhay. Shalom po, magandang hapon po. Hanggang sa susunod po, dahil mayroon pa po akong pupuntahan na prayer meeting, maglalakbay pa po ako. So hanggang dito na lang po, naway loobin ng Panginoon. Sa susunod po, tayo po'y muling magsama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos. Mapuspos po kayo ng banal na Espiritu Santo. Amen. To God be the glory. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Bong. Talaga naman pong busog na busog kami sa iyong mga sinabi sa amin at salita ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Sige Yes. po, magpaalam na po kayo kay Brother Bong dahil po siya busy, mga kapatid. Opo, pagpalain lahat kayo ng Diyos. Brother Bong. Salamat po, Yeah Brother po. Bong. Opo. Amen. Maraming salamat po, Brother Bong. Thank you po. Thank you. Sa mga Kapampangan, na alam ko si Sir Arlet Tata Kapampangan, yung Pascual family, mayap augtu kay kayo. O gapanapon kay kayo. Bless the Lord. Quezon po ako. Ako po'y Kapampangan, Brother Bong, Guagua Pampanga po. Quezon Si po Sister ako. Eloisa po ako. Ay, Kapampangan po talaga. Pure na Kapampangan po. God bless po, Brother Bong. Thank you po. Thank you, Brother Bong. Sige po mga kapatid, sino pa po ang gustong pahayag? Makutaan na rin. Bye-bye po, Brother Bong. Opo. Bukas pa po si Brother Bong. Ayun. Sige po mga kapatid, sino po ang gusto magpahayag ng mga pagpapala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo o mag-reflect pa rin ng kaunti sa ating mabuting balita, mga kapatid. Maaga pa po. Mukhang busy na lahat. Wala si Brother Ike ay wala. Brother Melvin ay wala. Si Brother Mateo naman ay busy. Wala. Sino po mga kapatid? Mukhang wala ang ating mga tagapagdagdag ng ating para mag-reflect sa ating mabuting balita.